Sana sa lahat sa atin, malinaw na malinaw, yun yung anggulo nila. So, magbati muli ng isang mapagpalang araw mga kababayan kong Pilipino. The 19th Congress of the Philippines. Ito na siguro yung isa sa pinakapaborito kong grupo ng Senado. Hindi lang sa relo, kundi pati na din sa serbisyo. Pag-usapan natin yung mga relo nitong mga senators natin na manunungkulan pa hanggang 2028. 12 senators and more than 12 wristwatch brands and models ang pag-uusapan natin sa video na ito. May part 1 na tayo nitong video. Kung hindi mo pa napapanood, pwede mong unahin o isunod mong panoorin pagkatapos nito. Disclaimer muna, base lang ito sa ating mga nakalap na impormasyon at masinsin na pagsasaliksik, kaya maaaring hindi eksakto yung mga brands and models na ipapakita natin. Hindi din natin sinasabing eksakto yung mga presyo ng relo dahil pabago-bago ang galaw nito sa merkado, gawa ng halaga ng ginto, materyales at palitan ng piso kontra pera ng ibang bansa. Welcome lahat sa comment section. Basta panatiliin lang natin na may pagmamahal sa kapwa, may respeto at iwasan nating maging inggitero at panatiliin nating maging kalmado. Habang kinikilala natin yung relo nila, kilalanin din natin yung performance nila gamit itong 12 katangian na dapat taglay ng isang mabuting senador. Okay, simulan natin kay Senator Alan Peter Cayetano. Born in the prominent family of lawyers, binansagang senator 10,000 ng ilang mga kritiko. Say whatever you want about his character and work, but to me, Senator Alan has the deepest appreciation of watch in this group. Senator Alan has multiple non-luxury watches, but with the best aesthetics and engineering approach of timepiece. Una, itong Omega Swatch Speedmaster Snoopy variant. Nasa around 28,000 pesos yan. Meron din si Senator Alan na different variant nitong Omega Swatch. Ito namang Mission to Mars. Bukod dyan sa dalawang swatch, meron din si Senator Alan na Chopard LUC na nagkakahalaga ng humigit kumulang 789,000 pesos. Bukod dyan syempre, meron ding understated watch si Senator Alan na Seiko Prospects pero limited edition na tinatawag na A Bathing Ape. Kaya ba, how would you rate Senator Alan's watches from 1 star to 5 star being the highest? Ibaba din natin ang ating performance meter at tignan natin kung saan excellent dito si Senator Alan. Lipat naman tayo dito kay Senator JV Ejercito. Anak ni dating Pangulong Erap at binansagan din na The Good One. 4 na terminong nanungkulan bilang alkalde ng lungsod ng San Juan. Ngayon, pumili na lang tayo sa mga nakita nating relo na suot nito ni Senator Ejercito. Unahin natin itong masasabi nating kanyang beater watch na suot niya during less formal occasions. Ito ay G-Shock GMA S120VA-7A na nagkakahalaga ng 11,200 pesos. Bukod dyan, dahil napapabalitang mahilig si Senator sa golf, meron din naman siya nitong Patek Philippe Nautilus Reference 5980. Ang price na brand new nitong mga ganitong relo is nasa 8 million pesos. Bukod dyan sa dalawang nabanggit, meron din si Senator Ejercito na Rolex. Hindi ko lang alam kung alin yan dito. Kung yan ba ay Explorer 1 or Oyster Perpetual or Datejust 40mm. Gayunpaman, tignan nyo na lang itong ibang wristwatch pa ni Senator Ejercito. Tapos pakitulungan nyo naman akong i-rate ang kanyang collection from 1 star to 5 star. At base naman dito sa ating performance meter, saan-saan dito pasado si Senator. Puntahan naman natin to si Senator Francis Escudero. Senator Cheese is a well-seasoned legislator and public servant since 1998. He is also known as Miss Heart Evangelista's husband at minsan napabibiro na kamukha daw ni Bamboo. Anyway, timepiece we saw from Senator Cheese. Una, itong kanyang Rolex Submariner, either Hulk, Kermit, or Starbucks variant. Bukod dyan, meron din siyang Cartier tank. On top of that is a Rolex Daytona. He also has a Patek Philippe Nautilus, ranges from 1.8 million to 3 million pesos. At syempre, ang pinakabuporito kong timepiece ni Senator Cheese, itong kanyang Patek Philippe Reference 3970 EP. Hindi ko na sinama yung iba pa niyang relo kasi hindi ko naman alam kung anong mga brands at kung magkano yung mga presyo. Pero kayo na ang bahalang sumuri at umunawa. I-rate nyo ang watch collection ni Senator Cheese from 1 star to 5 star. Base naman sa ating performance meter, tingin nyo saan dito pasado si Senator Cheese Escudero.
Dako naman tayo dito kay Senator Jinggoy Estrada. Kilala din na anak ni dating Pangulong Erap at tinatawag naman nilang The Bad One. Pangatlong termino na ito ni Senator na unang nanungkulan noon pang 2004. Sa grupo na ito, si Senator Jinggoy yung wala tayong masyadong nakitang relo Bukod dito sa isa na hindi ko alam kung anong brand. Pwedeng Casio yan, pwedeng Fossil, o pwedeng Esprit. Pwede nyo ba kaming tulungan para sa nakakaalam? This proves that watches isn't always a symbol of status or power. Siguro bilang lingkod bayan, sadyang iba lang ang hilig ni Senator. Baka sasakyan, sapatos, o baka naman jacket. Anyway, i-rate nyo ang relo ni Senator Jinggoy from 1 star to 5 star. Base naman sa ating performance meter, saan dito papasa si Senator Estrada. All the best po in the next 3 years. Punta tayo kay Senator Win Gatchalian. Both a businessman and former District 1 representative ng Valenzuela City noon pang 2001. Sa palagay nyo, gaano ka-win ang mga relo nito ni Senator Gatchalian? Tignan natin itong una, Casio Oak. Magkano ba yan? Meron din si Senator nitong Panerai Luminor. Ito ang presyo niyan. Bukod dyan sa dalawang yan, meron din siyang Rolex Submariner. Ito naman ang presyo niyan. Tapos itong pang-apat yung masasabi natin na paborito ko sa kanyang koleksyon. Itong Breguet Type 10. Bukod sa apat na yan, meron din si Senator Gatchalian na iba't ibang klase ng Royal Oak Offshore ng Audemars Piguet. Palagay nyo, pwedeng itapat sa koleksyon ni Senator Cheese itong koleksyon ni Senator Gatchalian? Sige nga, pakirate nyo from 1 star to 5 star. At ito naman ang ating performance meter. Saan pasado dito si Senator Gatchalian? Next up is our first queen in this group, Senator Loren Legarda. To me, it appears that she is not into watches. And I believe that is just fair for ladies since they could be investing more on designers' clothes, signature bags, high-class footwears, or jewelry. But let's just keep her Apple Watch in this picture. Senator Loren Legarda was a charm in her prime, and I'd rate her watch a solid 5 star. While I leave her performance meter to you. And I wish you continued success and more power to your office, Senator Loren. Sunod naman natin si former representative of Akbayan Party List na si Senator Risa Hontiveros. Senator Risa is a well-seasoned senator since 2016. Based on our research, Senator Risa seems to be not into watches, as we haven't seen any instance that she's wearing one or any occasions on all of her public appearances. May also be not her fashion statement and could be investing more on designers' clothes, bracelets, jewelries, or high-quality footwear. Gayunpaman, iwan ko na lang itong dalawang larawan para meron kayong pag-isipan kung ano nga ba ang sinusuot na relo ni Senator Risa noong kanyang kabataan. Since wala tayong featured watch kay Senator Risa, let's stick to her performance so far. Base sa ating performance meter, how did she fare on these traits? Since 2 consecutive senators aren't into watches, wala tayong na-feature, mag-insertion na lang tayo ng wildcard entry. Itong kay Miss Heart Evangelista. Tuloy naman tayo dito kay Senator Robin Padilla, ang tinatawag na bad boy ng pelikulang Filipino noong dekada 80. Ngayon naman binansagan na Robin Hood ng Senado na kung matatandaan nagtanim pa ng watawat ng Pilipinas sa isang isla sa 9-dash line. Sa grupo na to, alam kong mas mahilig si Senator Robin Hood sa ballistics and firearms kumpara sa horology and timepiece. Gayunpaman may nakita tayong dalawang smartwatches na sinusuot nito sa kanyang mga public appearances. Itong kanyang Apple smartwatch at ito naman kanyang Huawei Sports Runner Watch. Pakirate nyo nga, ano sa palagay nyo itong dalawang relo ni Senator Robin Padilla from 1 star to 5 star. Ako naman hindi ko alam kung anong pulso ng taong bayan ngayon kung sakali na makipagmano-mano si Senator dun sa isang senador. Pero anong masasabi natin sa performance ni Senator Padilla so far? We wish you success in the next 3 years in the Senate. Punta naman tayo dito kay Senator Joel Villanueva.
nakilala din naman bilang Test the Man, is a senator since 2016. What I admire about Senator Joel is his commitment to public service and his active participation in programs for the benefit of the public. Few watches I wanted to share from the Senator's collection. Una, itong kanyang Apple Watch na nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Pangalawa, itong kanyang Rolex Submariner White Dial. More or less, nasa 700,000 pesos yan. Pangatlo, itong kanyang Rolex Yachtmaster in silicone strap. Meron din siyang Rolex GMT Master Pepsi variant na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Rolex Daytona Cosmograph. At ito namang kanyang Patek Philippe Nautilus. And perhaps my favorite watch in his collection is his IWC Pilot Top Gun Lake Tahoe variant. The list could go on, kaso hahaba masyado itong video natin eh. I-rate nyo na lang yung 7 watches niya from 1 star to 5 star. At syempre, wag nating kalilimutan ang kanyang performance so far using this performance meter. All the best to you po, Senator, in the next 3 years of your term. Syempre, hindi mawawala dyan ang ating action man na si Senator Raffy Tulfo. Fourth born among the famous Tulfo siblings. Known for his strong demeanor when he was a full-time news anchor and columnist. Now, serving as a Senator of the Philippines since 2022, Senator Raffy has one of, if not, the best collection in this group. I want to first remove reckless thoughts, so allow me to start with his watches before he became a senator. Una, yung kanyang Panerai Radiomir, nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Meron din si Senator Raffy nitong Hublot Big Bang. Meron ding Submariner. At syempre, Rolex Daytona. Itong kanyang panglima naman dito sa ating list, itong kanyang Patek Philippe Aquanaut. Ang presyo niya nasa around 1.4 million to 3 million pesos. And my favorite of them all is his Patek Philippe Annual Calendar. More or less, nasa 6 million pesos yan. Ngayon, tulungan niyo ako i-rate yung collection ni Sir Raffy from 1 star to 5 star. At ano naman ang masasabi niyo sa kanyang serbisyo mula noong 2022? Looking forward po to more success in the next 3 years. Next up is the respectable Senator Mark Villar. Anak ni former Senator Manny and Cynthia Villar, and a sibling to Senator Camille. Coming from a lineage of business-oriented family, he was also appointed as the Cabinet Secretary of DPWH from 2016 to 2021. Few watches from his low-profile collection. Una, itong kanyang Luminox F117 Nighthawk na nagkakahalaga ng 64,000 pesos. Meron din si Senator Mark nitong Tissot T-Touch Dual Time Quartz. Meron din siyang Ballon Blue de Cartier na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Meron din siyang masasabi nating paborito ko sa kanyang koleksyon ng relo. Itong kanyang Tag Heuer Aqua Racer Bamford Limited Edition na nagkakahalaga ng 250,000 pesos. Meron iba't ibang relo pa na hindi na natin mapapangalanan. Siguro kayo nang bahalang kumilatis. I admire Senator Mark sa galing niya sa pagpili ng mga unique and uncommon timepieces. Kung kayo naman, anong masasabi niyo sa kanyang watch collection? Rating that from 1 star to 5 star. At syempre, base sa ating performance meter, bilang DPWH cabinet and as a senator, ano sa palagay niyo? At ang kukumpleto sa ating listahan ay si Senator Juan Miguel Zubiri. With a combined 15 years tenure as a senator, he also served as the 24th Senate President of the Philippines from 2022 to 2024. Sa grupo na to ng mga senador, si Sir Migs na ata yung masasabi nating one of the most good looking. And to me, as the most humble and a very understated selection ng mga relo. On his wrist, most of the time ang makikita lang natin itong kanyang dalawang timepieces. Yung masasabi nating 2 watches, do anything, go anywhere timepieces. Una, itong kanyang Rolex Submariner Starbucks. At ito naman kanyang Rolex Daytona Chronograph. Si Senator Zubiri nga pa lang nanguna sa Republic Act 9849 declaring Idul Adha as a national holiday. Yung 2025 ba, hindi ba idideklara na National Flood Year?
At yan ang bumubuo sa ating 19th to 20th Congress. Anong masasabi niyo sa presyo at mga brand ng relo nila? Does their watches match their service quality and their personality? Sulit ba yung buwis at boto mo nung nakaraang eleksyon at paparating pa na 3 taon? Sabihin nyo nga sa comment section. Ako naman, ang wish ko, manatili silang malusog at malayo sa sakit para mas makapaglingkod pa sila sa bayan. Alalahanin ko lang itong natutunan ko sa aking lola. Ang ibig niya sigurong sabihin maiksi lang ang buhay. Huwag mo nang gugulin sa inggit o sa kasakayman. Hanggang dito muna sa ngayon, pero subukan nating balikan itong video sa year 2028. Salamat sa panonood hanggang sa bahaging ito ng video. God bless the Philippines and keep watching.